Isang mapagpalang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Tunay nga na tayo po ay patuloy po na isang kagalakan po na natin tayo ngayon sa ating kalagitnaan. Tunay nga tayo po ay patuloy na manalangin. Let us call the name Jesus 3 times at patuloy nga na idalangin nga po natin ang katagumpayan po ng ating pananambahan sa araw nito. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos, Ama na dakila, tulungan mo nga kami rin sa mga natunay, Pare God, sa pakikinig ng iyong salita, ang mga kahabagan mo. Patuloy, Pare God, na matulungan mo, Diyos, ang mga Pare God, magtaglay, o Diyos, ang bawat isa ng inspirasyon, o Diyos, ang mga Pare God. Jesus, sa makinig ng salita, ang mga kahabagan mo, ang iyong likod. Tulungan mo nga ako, Diyos, Ama, na magtaglay, Pare God, ng tamang inspirasyon na nagmumula sa iyo. Tulungan mo nga ako, Diyos, ang mga kahabagan mo, ang iyong likod. Patuloy, Pare God, ang mga pagtagumpay mo, bawat isa. Ama, tulungan mo kami na sa araw na ito, tuloy nga kami magpala. Ito ang aming dalangin na sa mga sa pangalang Jesus. Amen. Makipagbasa po kayo sa akin sa atin. Naniniwala ako ng otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng pamagat ang ating pag-aaralan sa araw na ito. The message for today. Basahin nga po natin. Those who sow in tears will reap with songs of joy. Minsan pa, those who sow in tears will reap with songs of joy. Amen. Sino na dito ang nasubukang magtanim? Amen. Wala ka? Hindi pa nakakapagtanim ang mga ito? Di ba? Kasi nga, kung hindi pa natin nasusubukang magtanim, parang parabola na lang sa atin, hindi pa natin hindi malulubos maintindihan ng isang tao na hindi talaga alam ang prinsipyo ng farming. Hallelujah. Kaya nga po, sa ating pananampalataya, mahirap maunawaan talaga at mahirap matanggap ang pananampalataya nating taglay kung hindi ito nararanasan. Amen. Kaya we are challenged, yun po, isang challenge din ng ating bishop, na sa atin po, tayo na nagsasabi na taglay natin ang katotohanan. Let there be signs and wonders. Na taglay po natin ang mga patotoo, na tunay nga ang taglay natin pananampalataya ay hindi haka-haka lamang. Ang pananampalataya nating taglay ay hindi teorya na tunay nga na i-experimenta kung totoo. Kasi ang theory, hindi pa yan 100% absolute na paniniwalaan. Kasi teorya mo lang yan eh. Kaya ang pananampalataya natin, it is absolute faith. Meron tayong kalayaan, we have the freedom in faith na malaya nating maranasan. Anong gusto mong maranasan sa pananampalataya? Kaya nga, doon nagsisimula na kailangan nating makinig, katulad ng mga estudyante na nagsisimula sa, ano ba pinakabata? Daycare? Kasi nga, tapos, the kinder, 1, 2, gano'n, tapos grade 1 na. Okay. Ibig sabihin, sa prinsipyo ng tao, may mga stages ng learning. Ganun din po sa ating pananampalataya, lahat po talaga tayo ay nagsisimula in the elementary kind of faith. Ibig sabihin, lahat nagsisimula talaga sa baby faith. Kaya nga sa mga baguhan, sabihin ng isa dyan, ay 1-year-old ako, baby. No. It's according up to your faith kung gaano mo kabilis na umangat. Okay. But ang pinaka-encouragement ay yung umaangat, hindi yung pababa. Hindi yung pababa. Mahirap yung pababa. Imbes na patangkad ka, naging stunted, liliit pa. Meron bang ganon? Wala naman, iba? Iba yung palaking ganon. Patangkad po ang pinag-uusapan natin. Okay. So, tunay nga na kailangan po natin maintindihan na kung paano nga po tumatangkad, o gano'n na lang, tumatangkad ang isang bata mula sa pinaka-baby, alam natin na kailangan ng nutrients. And in spiritual life, alam po natin na paano tayo lumalago sa buhay pananampalataya. Sa prinsipyo po ng Romans chapter 10, alam natin na kung hindi po tayo makikinig ng salita ng Diyos, hindi po talaga aangat ang level ng pananampalataya natin taglay. In Romans 10:17,
Diba? Ano pong nakasulat doon? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin, paano po ba lumulusog ang isang tao? Diba sa pagkain din? Okay. Ngayon, sa spiritual life, alam natin gaano, kumustahin naman natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, gaano kalusog naman ang ating kaluluwa. Kaya niloloko ko nun, okay lang malusog ako, malusog din kaluluwa ko. Pero alam natin na kung masobrahan talaga in physical, it will lead to sickness. Kailangan natin i-preserve ang ating, bakit kailangan natin i-preserve ang ating buhay? For us to have long life na magagamit para sa Diyos. Naisip ko, kasi nga, yung ne-escortan, sabi natin, sinasamahan namin VIP, dumaan kami sa mga angkan niyang mga puntod. Kahapon ba? O, kahapon. Talagang long life talaga sila. Nasa 80s ang range ng kanilang kamatayan. Puro 80s lang paataas. Sabi ko, maganda talaga ang lahi ng mga ito. Mahaba. At sila yung pamilya na may nagagawa talaga sa lipunan. Ibig sabihin, may ambag talaga sila. Okay, ngayon sabi ko, paano naman kaya kami? Paano kami na nagtataglay ng pananampalataya? Kaya, bakit natin aalagaan ang ating sarili? Bakit natin hindi abusuhin? Kasi nga, kailangan natin na ma-preserve this physical life para po, mas marami pa tayong magawa in spiritual. Kasi nga, para saan hahaba ang ating buhay? Yun din yung tinatanong namin sa mga ibang naghumihingi ng panalangin ng kagalingan. Bakit? Bakit kailangan mo humaba ang buhay? Kasi kung hahaba ang buhay mo, at ang gusto mo lang, ay gusto ko mag-travel around the world, i-enjoy ko lahat ng pension ko, di ba? Pero alam natin sa atin, sana magkaroon din kayo ng parehong pagnanais na gusto natin humaba ang ating buhay para mas marami tayong magagawa. At yun nga yung panalangin natin na mas lumaming kaluluwa na talagang mabahagian natin, maituro natin, maipasa natin. Pinakamahalaga kasi maipasa. Maipasa ang baton. Maipasa ang pananampalataya natin taglay. Kasi nga, nakaka-worry ang mga generation ngayon na pahina ng pahina. Pero sa totoo lang, kailangan po ng henerasyon ngayon dapat lumakas ng lumakas kasi nga. Kung ang demos noon, gaano kadami, mas ilang kaya ngayon? Kaya bakit kailangan natin mas tumibay na ang mga magpo-produce natin na second generation, mga sumusunod na henerasyon ng mananampalataya ay dapat mas malakas. Kaya nga ang challenge, double portion of anointing. Ibig sabihin, kung ano yung anointing ng nag-mentor sa'yo, mas tataas pa dapat sa'yo. Kasi nga, mas kailangan, hindi para higitan. Kasi nga, we can never be, sabi nga, nakasulat naman talaga na hindi tayo mas lalabang talaga sa nagturo sa atin. Maigi na maging katulad natin siya. Pero in anointing, para nga makapag-ministeryo tayo sa mas mahirap pa na mga kailangan nating ministeryohan, we need to increase in inspiration. Hallelujah. Dito po, those who sow with tears will reap with songs of joy. Alam po natin na wala ang lahat ng ito kung hindi magsisimula sa ating Diyos. Okay. God is the God of salvation. Ang ating Diyos, siya lamang po ang pinagmumulan ng kaligtasan. Saan po ba natin mahanap ang kaligtasan? Walang iba, kundi sa ating Diyos na buhay. Ang kaligtasan na ito ay naibigay sa ating libre. Ngunit, meron pong nagbayad. Nagbayad siya sa krus. Kaya nga, kung makukuha, if we take salvation so lightly, hindi natin mapapahalagahan kung hindi natin lubos na mauunawaan ang sakripisyong kaakibat ng kaligtasan nating tinaglay. Hindi natin mapapahalagahan ang isang mananampalataya, sabihin natin, hindi niya talaga lubos na mauunawaan, mapapahalagahan ang tinanggap na kaligtasan kung hindi niya mauunawaan ang puso ng ating Diyos. Okay. The heart of the Father, the humbleness of the Son. Okay. The power of the Holy Spirit. Kailangan kaya ngayong awit natin kanina, we believe, hindi po tayo oneness, ha? Hindi tayo oneness. We call the name Jesus because we understand that the name Jesus in John 17 verse 11 ay original na pangalan ng Ama na ibinigay niya sa anak. Ipinamana sa anak. O Nicole,
Kanino mo na mana ang apelido mo? Kapitbahay nyo? Kala ko sa kapitbahay nyo eh. Kala ko doon, sa kabilang barangay naman ang apelido. Di ba? Sa mismong papa mo. Pangalan, napakahalaga po ng pangalan. Kaya nga po, saan natin namamalang ating pangalan? Di po ba't sa ating ama? O di kaya sa tumatayo nating ama? Okay. Ngayon, ang Panginoong Yesus, ang siyang anak ng Diyos. Kaya nga ipinagkatiwala at ibinigay sa Kanya. Alangan namang ibigay mo ang pangalan mo talaga sa alipin mo. Yun ang prinsipyo talaga, hindi. Ibibigay talaga ang lahat para sa anak. Everything is para sa anak. Kaya nga ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus, makipagbukas nga po kayo sa aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 10. Kailangan i-check ng ating speaker. Okay, sabi ko, may problema kayo sa tenga ko. Sabi ko, nabibigay ba ako? O mahina lang talaga yung speaker natin. Hebreo chapter 10, verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Okay, once for all. Minsan lang. Kaya isang pagkakataon po, nung nag-preach ako sa Tagoluan, sa isang pamilya, tinanong ko muna, kasi narinig ko mahilig daw sila sa sakripisyo. Mahilig silang, alam mo yung magpenitensya ba? Sabi ko, tama po ba? Tama po ba ang pagpapala? Malapit na naman ang mahal na araw. Tama po ba yun? Sumagot talaga yung dalawang kamataan. Opo! Taas nga ang kamay na sasabing tama. Taas talaga. Kasi nga, yun ang alam nilang tama. Sabi ko, Hebrews 10:10, minsan lang. At hindi na ito. Kasi ang pinag-uusapan namin that time, John 14:12, na magagawa mo rin ang nagawa ng Katiperos. Baka kasi ma-misquote nila. O, gayahin daw ang nagawa ng Katiperos. But this sacrifice, minsan lang. Pag sinabing minsan lang, ulit-ulit. Minsan nakakainis, ulit-ulit. May mga taong ayaw na pa ulit-ulit eh. Pero alam natin na kailangan ng mga teacher, matuto po ang mga gustong makapagturo ng katotohanan na magtiis, matutunan po na talagang paulit-ulit talaga. Hanggat hindi nauunawaan, talagang iuulit hanggat sa makuha ng buo. Okay, magtiyaga. Yung tiyaga ba? Yung tiyaga sa pagtuturo. Okay. Ngayon, babalik tayo doon. Sabi ko, so in-explain ko sa kanila, umiba talaga yung mukha. Talagang sumimangot sa akin. Sabi ko, hindi ako takot. Sabi ko, gano'n. Kasi nga, kahit pa simangutan mo ako, sabi ko, eto ang katotohanan. Once and for all, at hindi na iyon dapat ulitin. Kasi nga, tulad nun, we are mocking God na parang sinasabi natin, hindi sapat ang nagawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya ulitin ko. Pero pag inuulit naman nila, hindi naman nila ginagaya ng 100%. Gusto ko dapat patunayan nila 100%, gayahin nila. Magpakarat sila dito. Okay? Talagang, eto, ipapalansa ba? Papapako dito. Diba? Yun ang gawin nila, hindi eh. Tali yung iba. Gaya-gaya lang. Ang akala nila, na sa paghihirap na iyon, makakabawas ng kasalanan. Yung iba, sa ginagawa na lang, pagluhod-luhod na mahaba, pag-akyat ng mga stairs na matataas, kasi may mga pilgrims, di ba? May mga ganun, mga paniniwala na pag nagtiis ka, mapapatawad ka, hindi po ganun eh. Ano pa po ang nagawa ng ating Panginoon Jesus? Kung yung mga bagay na tapos na niya, ay uulit-ulitin pa natin. Kaya nga po tapos na. Okay. Ang naging sapat lang po na dugo na siya nakapaglinis sa atin. Kaya nga we call on the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus according to 1 Peter 1 verse 19. Unang Pedro 1:19. Ang sabi po dito. Okay, sa 18 muna.
Alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan, a lamb without blemish or defect. Okay. Ibig sabihin, tanging ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus ang siyang tinanggap po ng Ama bilang kabayaran para sa lahat ng kasalanan. Kaya nga, napakahalaga ng dugo. Okay. Pero ang pinakamahalagang dugo ay ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Kung sa tao, di ba, bakit may blood transfusion? Sa mga, di ba, mga nasugatan, sa mga may operasyon, sobra silang nangangailangan ng dugo. Okay. Kasi nga, truly, na life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. Sa physical, ha? Sa physical. Na kung maubusan tayo ng dugo, talagang, bakit nga ba nagkakaroon ng anemia? O bakit anemic? Kulang sa red blood cell. Okay. Maraming namamatay dahil nga naubusan ng dugo. Kaya nga, life is in the blood. Bakit emergency? Pag may nagpapatawag talaga, kailangan na natin ng dugo. Okay. Yung mga nadudengge, isang pamangkin ko ata, yung talagang nadengge, 2 araw lang, tinakbo, wala na. Diba? Sinira na ng dengue virus, yung RBC niya, pumapatay kasi yung red blood cell. Ngayon, okay, ganun kahalaga ang dugo. Kasi nga dumadaloy mula ulo hanggang paa. Kasi nga ang dugo, ang daladala niya ay oxygen. Magle-lesson pala tayo ngayon. Pupunta sa heart. Ipapapunta ng lungs. Kukuha ng oxygen. Tsaka may didistribute sa ibang parte ng katawan. Babalik. Ulit. Tapos, lilinisin. Okay. Ngayon. Kaya nga, ang heart, totoo, hindi siya sa emotion. Ang trabaho niya talaga ay pump. Okay, the pumping. Okay, the pumping heart, siya yung nagpa-pump. Ang emotion talaga natin nasa ating hypothalamus. Okay. Pero ang iniisip kasi natin psychologically, ito yung sumasakit. Kung nasasaktan ka. Kaya akala mo, ito masakit sa dibdib. Pero actually sa Bible, in your mind, in your heart, pareho, in mind. Okay. Ngayon, sa ating Panginoon Jesus, ang kanyang dugo na naibubog ay hindi simpleng dugo lamang. Ito ay dugo na siyang nakapaglinis sa atin. Kaya nga, whenever we repent, sincerely, talagang humihingi tayo ng tawad. Kasi, tama naman, naniniwala siya na wala ni isa sa atin dito na perfecto, na lalapit, na walang nagawa, walang naisip, na nagawa. Please, palabas na siya. Okay. Ngayon, sa ating pong pananampalataya, alam natin na magkulang lang tayo ng pananampalataya. Magkulang lang tayo. Sumobrahan din tayo, lumapis din tayo, nagkakasala tayo. Okay. Ngayon, kaya hindi na yun dapat uulitin pa. Okay. Pakilabas na lang siya. Okay, ngayon, punta tayo sa Psalms, di ba? Exposition agad tayo. Psalms 126. Alam niyo po bang tinawag itong Song of Ascent? Hahabaan ko kasi exposition, kaya exposition tayo agad. Aawit tayo ngayon. Ang Psalms 120 hanggang 124, tinawag po itong Song of Ascent. Ang ibig sabihin, ito yung mga awit ng mga Israelita habang sila ay papunta sa Jerusalem para magpuri. Ibang part naman nito, ito yung awit talaga nila na sila ay mula sa Babylon pabalik sa kanilang lupa iniibig. Sa kanilang lupa talagang pinagmulan. Okay. Kaya tinawag siyang Song of Ascent. Bakit? Pupunta tayo. For 70 years po kasi talaga, kaya tatagalan natin dito, 70 years po silang na-exile sa Babylon. Sisimulan natin sa pinakauna. Ang pinakaunang hari po talaga ay si Saul. Pero dahil nga sa kanyang disobedience, tignan nyo
Because of the disobedience of Saul, tinanggal siya sa kanyang trono. Ang ipinalit ay si King David. Now, King David, at siya ang isa sa pinili ng Diyos talaga sa Psalms 51. Sa Psalms talaga na siya ay yung puso niya katulad ng Diyos. Na maging man siya ay nagkasala. Okay, alam natin na karumal-dumal niyang kasalanan, pero andun kasi yung repentant heart niya. Eh hindi siya na-condemn sa kanyang kasalanan. Kasi nga, inihingi niya ito ng tawad. Totoo niyang inihingi ng tawad. Ngayon, sinong sumunod na naging hari? Ang sumunod po ay sinong sumunod? Ang sumunod kay, kay David ay si King Solomon. Okay. Now, King Solomon, alam natin anong hinihingi niya? Wisdom. Okay. Karunungan. Diba? Pinagpili siya ng Diyos, anong kailangan mo, anong gusto mo. Ang pinili niya ay karunungan. However, sabihin natin pinili niya ang Diyos, pinili niyang paluguran ng Diyos sa umpisa. Pero at the end, anong ginawa niya? Sa dami ng kanyang asawa, anong napangyari? Pinagawan na niya ng shrine. Pinagawan na niya ng templo. Ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. At the end, sumuwan. At the end, di ba, hindi na niya sinunod ang Diyos. Kaya dahil doon, talagang na-prophesy na mahahati ang kingdom. Okay. I-next mo nga. May naka-slide ako dyan eh. Nahati ang dalawang kingdom. Nung sinabi natin nahati ang dalawang kingdom, merong northern at may southern. Okay. Makinig kayo. Nahati siya. Okay, kasi nga, mas lumala. Diba si Solomon? Mas okay pa si Solomon eh. Nung sumunod, mas lumala na. Ipunta mo nga sa pan. Nahati siya into Israel. Yan. Nahati siya into Israel and Judah. Okay. Si Jeroboam kasi ay alipin, alalay ni Solomon. Siya ay matalino, magaling siya talaga. Okay. Na-prophesy sa kanya na ibibigay kay Jeroboam ang 10 na bayan. Okay, kasi 12 tribes, diba? 10 tribo ang ibibigay kay Jeroboam. Iiwan na lang ang 2 para, dahil nga dapat hindi mawawalan ng lineage pa rin si David. Inaalala ng Diyos si David. Okay, ngayon, ibinigay kay Rehoboam ang Southern Kingdom, ang Judah. Okay. Anong nangyari? Kasi bakit nahati? Hindi pa mo nahati. Di ba si Solomon, ang nag-success sa kanya, success by sumunod sa kanya, si Rehoboam. Ang problema kay Rehoboam, nung namumuno na siya, maraming reklamo. Sabi ng iba, grabe yung labor na pinapagawa sa kanila. Ngayon, mga bata ang nag-advise kay Rehoboam. Mga bata. Di ba nagre-reklamo, nagpaka ng mga tao na nahihirapan kami, baka pwedeng medyo pagaanin mo yung load. Ngayon, yung mga bata-bata ang nag-advise, hindi, mas pahirapan mo pa. Dahil sa ginawang ganon, pinahirapan pa lalo. Nag-aklas po ang 10 tribes. Kaya, meron nagkaroon po, naibigay talaga kay Jeroboam ang 10 tribes. Kaya nahati. Natira na lang ang Southern Kingdom, Judah, sa Jerusalem, ang Southern, yung linya ni David. Sa taas po, Israel. Ibinigay nga kay ito ha, short na lang. Aralin nyo na lang talaga. Basahin nyo ang Chronicles, ang Kings, para malaman nyo to. Si Jeroboam naman, although pinangako sa kanyang 10 tribes, pero ang hiningi na condition sa kanya, if you carefully obey, follow the law. The problem is, sa kanyang galing, wala na. Hindi na siya sumunod sa ating Diyos. Kaya, sa Northern Kingdom, puro naging masasama lahat ng kanilang mga hari. At least sa Judah, sa Southern Kingdom, may mga naging mabuti namang mga hari. Pero may mga palya-palya pa rin. Like si Josiah, si Hezekiah. Dito sa Southern Kingdom ang mga iyon. May mga part pa rin si Hezekiah, nag-pray, gano'n. Pero hindi eh.
at the end, na conquer ang buong Israel. Etong Southern Kingdom, sila ang talagang nai-exile papuntang Babylon. Okay. Maraming years yun, yung 70 years. According to, puntahan natin ang Leviticus 25, 2-7. Inaral ko din, bakit 70 years? Ba't kailangan 70 years yung pag-exile? Pag sinabing exile, ikaw ay taga-Marya. Dahil kinonquer ang Marya, maglalakad kayo papuntang Kabanatuan kasi nanalo ang Kabanatuan. Doon kayo maging alipin nila. Pero nag-example lang. Okay, example lang yon. Alipin, halimbawa, na-conquer ang buong Aurora. Ang buong Aurora ngayon, talagang hukukunin nila lahat. Maging alipin ng Nueva Ecija. Ganun ang nangyari. Ngayon, pakipunta nga po sa Leviticus, chapter 25, 2-7. Aklat po ng Leviticus, para malaman natin ano ba yung mga pagkakamali. Bukod pa sa Deuteronomy 28, idadagdag natin to. Kaya mahalaga talagang nagbabasa kasi mahirap makasunod kay teacher pag hindi nyo alam. Kaya, Leviticus 25, okay, sabihin na, basahin natin. Sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupain ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain, ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. In English, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land, I am going to give you, the land itself must observe a Sabbath to the Lord. Okay, next. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukurin at aalagaan ang mga ubasan. Okay, next. Ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain. 1 taon na katalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukurin. Okay. Huwag pipitasan ang mga puno-ubas na hindi naalagaan. Ang lahat ng maaani mo roon ay para sa lahat, sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan. Last, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop, as well as your livestock, the wild animals in your land, whatever the land produced may have eaten. Hallelujah. The problem is, hindi po ito sinunod ng mga Israelita. Kaya yung katumbas ng 70 years, yun yung mga taon din na hindi nila pinagpahinga ang kanilang mga land sabbatical years. Okay. Idagdag mo pa yung pagsuway nila sa nakasulat sa Deuteronomy 28. Idagdag mo pa yung mga pagsuway ng mga hari. Kaya ang problema ang mga namumuno na hindi takot sa Diyos. Tama po ba? Sa ating sitwasyon, sa ating bansa ngayon, parang ang hirap ng bumoto. Kasi nga, tama po, na kapag hindi kumikilala hindi kumikilala sa Diyos ang isang bayan, ang maitatalagang maghahari, mambuno, ay walang takot sa Diyos, kaya walang habas din ang pagsuway. Walang habas ang pangungurakot. Walang habas. Supposed to be, lingkod sila. Sila ay lingkod, kaya nga lingkod bayan eh. Pero hindi eh. Ang paglilingkuran, ang maglilingkod, pera, kaban ng bayan, maglilingkod para sa kanila. Hindi naman natin nilalahat. Pero yun nga, alam natin na kung hindi talaga magre-repent ang buong Pilipinas, hindi aangat ang ang bansang ito. Kaya ang kailangan talaga natin sa atin mismo, magsimula sa atin, the good governance. Okay? The good governance because we are governed by the Holy Spirit. Amen po ba? Dahil sa sobrang pagsuway ng di ba't mahal na mahal ng Diyos ang Israel? Siya ang bayang pinili. Pero tignan nyo, niloob ng Diyos na mahati, niloob ng Diyos na sila will be taken into captivity in Babylon. Kaya sila Daniel po. Kaya nga sila naglingkod sa hari. Pinili sila, namili ang sino ang maglilingkod sa hari sa kanila. Okay. Balik tayo. Ngayon, dahil nag-prophesy po si Jeremiah 25. Tignan na po natin ang propesya ni Jeremiah. Si Jeremiah po, siya po ang propeta, isa sa mga propeta that time, even Ezekiel, Daniel,
Sila po yung mga propeta at that time sa kanilang exile. Jeremiah 25:11 and 12. Jeremiah 25:11. Okay. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Okay. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi makakabangon kailanman. Jeremiah prophesied na for 70 years talagang mag-wasteland ang buong Israel. Sila ay makakaptive sa Babylon. Talagang nakasulat yan. Bago pa nangyari. Ngayon, after 70 years, kaya inaabangan po talaga ng mga Israelita, after 70 years, sila po ay pinayagan na bumalik. So Jeremiah 29 verse 10, sabi po dito, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangako, ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Andun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos. Okay. Andun pa rin yung redemption na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, tandaan po natin na kung kaya naman natin iwasan ang isang kasalanan, lalo po sa mga magulang, ay iwasan dahil nga ang magsasuffer po talaga, damay po ang mga anak. Isipin mo, buong angkan mo, buong angkan ng Israel talaga inalipin. Damay, kahit mga bata. Dahil sa kasalanan ng namumuno. Kaya nga mahalaga ang head, lalo po natin pag-pray ang head, Pastor Raymond, in this church, even the head of the family of your family, dahil nga sa mga maling desisyon, maapektuhan po ang lahat. Even yung kasalanan na iyon, madadamay. Dahil nga sa Deuteronomy 28, na in every kasalanan, may consequence. Sa totoo lang. Sabihin natin nagpapatawad ang Diyos. Pero tignan po natin kay sa buhay po ng mga Israelita, ipinadama din ng Diyos ang kanyang galit. Ang Diyos po ay pag-ibig, pero ang Diyos po, papaluin din niya ang kanyang mga anak. Huwag lang po natin hayaan na talagang hindi na siya ang ating ama. Kasi pag gano'n, papabayaan talaga tayo. Kaya habang tayo po ngayon ay napapaalalahanan ng Diyos, ibig sabihin, may konting pagtalo man, ang ibig sabihin, it's time for us to wake up at tunay nga na manumbalik, to be back on track. Okay. Bakit ko po ikikwento ang about Israel para maintindihan natin gaano kabigat, bakit itong mga awit na ito ay napakahalaga. Para makita nyo gaano sila umaawit. Yung awit nila ito sa Psalms 126, isa sa awit nila nung sila na ay pabalik na sa Jerusalem. Isipin mo, for 70 years, napabayaan kahit yung templo nila nasira na. Iba yung iyak talaga nila. Rebuilding. They need to rebuild. They need to come back. Manumbalin sa kanilang lupa. Isipin mo yun. Na napabayaan ng bayan ng Israel. Kaya nga, balik po tayo doon, sa Psalms 126. Tignan natin. Para maunawaan lang po natin talaga na dahil Psalms awit lang, hindi po eh. Mga awit din po ito ng hinagpis. Awit ito na talagang, hindi lamang hinagpis, pero talagang pagkilala na walang magagawa ang tao kung ang Diyos na talaga ang nagtakda. Okay, sa Psalms 126, gamitin po natin dalawa. Okay, nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. A Song of Asaph, when the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dreamed. Okay. Parang nananaginip sila.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakilang ginawa ni Yahweh para sa kanila. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. That it was said among the nations, the Lord has done great things for them. 3. Dito tayo sa 3. Dakilang ang masasabi, pambihirang ginawa niya, kaya naman kami ngayon ay nagdiriwang natutuwa. The Lord has done great things for us and we are filled with joy. Nang pag sinabi talaga mga Israelites, noon pa man, di ba, mula sa journey nila, di ba, nagmula kay Abraham, pumunta ng Kanaan, sa kanyang mga lahi, na si Jacob, kay Isaac, Jacob, si Jacob, nagkaanak kay Joseph, si Joseph, napunta sa Egypt. Nung nasa Egypt, bumalik sila sa Egypt dahil nga sa drought din. So, walang makain sa kanilang bayan. Pupunta sila sa Egypt. Babalik na naman sila. Ayun, kung paano sila tinulungan ng Diyos through the leadership of Moses. Napakadami. Na kaya kinatatakutan ng Israel kasi alam nila na God's hand is upon them. Even the Philistines, di ba? Alam ng mga Filisteo na ang Diyos ay kampi sa bayang Israel. Kaya kinatatakutan ng mga iyan. Hanggang ngayon, tignan nyo naman. Makikita po natin the provision of God to Israel. Hallelujah. Na, sa first 3 verses na ito yung kagalangan talagang tunay ng isang tunay na Israelita. Yung galak na talaga ang Diyos ay gumagawa ng dakila, ng mabuti. Siya ay may ginagawa sa lahat. Tayo din po, alam natin, taglay din natin ang ganitong kagalakan the first time na maranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tama po ba? Yung kagalakan ng pagtanggap ng kaligtasan. Yung kagalakan ng ating bautismo, yung kagalakan ng ating pagsunod, ng pagkatanggap ng banal na Espiritu, hindi po may kukumpara sa kahit ano pa mang kagalakan. Kaya nga yung kagalakan yun ay huwag na huwag po natin kakalimutan. Na hindi po dapat mawala sa atin ang kagalakan, the joy of our salvation. Ang kagalakan po ng ating unang pag-ibig sa ating Diyos. Okay. Ngayon, okay. Dito sa Psalms 51, si David, umaawit din. Okay. Actually, yung awit na ito, alam natin na may nangyari sa kanya. Ito yung nagkasala siya kay Bathsheba. Kaya nga ang awit niya, mula dito sa 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. Uphold me with a willing spirit. Huwag po nawang mawala sa atin yung kagalakan na iyon. Dahil ibabalik natin sa Psalms 4. Punta nga po tayo sa Psalms 126 verse 4. Tuloy-tuloy ko na. Eto, kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Okay. Na, andun sa una ng kanilang awit, 1-3, inalala nila yung kagalakan bilang isang Israelita. Pero dito sa verse 4, andun talaga yung panalangin, awit ng pagtangis na restore our fortunes. O Lord, like streams of Negev. Ano ba ang Negev? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Negev ay isang lupa very dry. Dry na dry. Okay. Sa atin ngayon, are we talking about mga lupa lang? No. Minsan din talaga, kapag nawawala sa presensya ng Diyos, nagiging matigas. Para kang lupang napakatigas. Nabibitak-bitak na. Okay. Kaya nga, yung panalangin din po ng Israelita, restore. Panumbalikin mo kami, panumbalikin mo. Parang tuyong batis. Tuyong-tuyo na eh. Kaya nga may nagdag-dry. Bakit may mga mananampalatay nagbabackslide?
hinayaan na mawala eh. Wala nang dumadaloy. But the faith that we must have is like this, na we must experience the streams in the Negev or streams in the desert. Batis. Talagang dumadaloy. Streams of rivers in the desert. Paano magkakaroon ng river in the desert? Imposible. Pero yun yung panalangin natin na huwag maging matigas ang ating puso. Dumaloy ang tubig para maging malambot. Diba? Paano ba palambutin ang nasa ref na ulamin? Diba? Tutubigan. Okay. Pagkain naman tayo. Sa lupa naman, diba? Pag hindi naulanan ng matagal, ang tigas ng lupa ang mabibitak, hindi mo pwedeng matamnan. Tama. Kaya nga ang mga farmer, bago sila magtanim, nananalangin ng mga yan ng ulan. Sa Isabela talagang aantayin ang bayo. Aantayin po ang ulan bago magtanim ng mais. Because we are the corn capital of the Philippines. Okay? Okay, ang ilagan po. Pero ang problema dyan pag hindi umulan. Ang problema talaga ng mga farmer pag hindi umulan, nasisira. Okay. Ganun din po sa ating pananampalataya. Naway tunay nga na taglay natin pananampalataya na huwag nating hayaang mag-destroy ko ang ating puso, ang ating kaluluwa. Na hindi na makadalo, hindi na tumatalo ang Banal na Espiritu, hindi na nag-work ang Holy Spirit. Very dry. But let us pray. Katulad nga ng hinagpis na awit ng mga Israelita, talagang nawala yung kagalakan nila eh. Nawawala na po ba tayo ng kagalakan? Dahil nakikita na lang natin yung mga imposible, lahat, all our impossibilities. The scheme of the devil, ang gusto ng kaaway, mawala sa atin ang kagalakan ng ating paglilingkod. Mawala sa atin ang kagalakan ng pagsunod natin sa Diyos. Mawala sa atin yung kagalakang iyon. Isa sa bait ng enemy, na malungkot ka, kaawa-awa ka naman. Ganyan ba ang sumusunod sa Diyos? Pangit naman ang sitwasyon mo. Pupunuan ka ng negatibo, but we must pray. We must pray. We must pray for the impossibilities. Na kahit sa disyerto, magkakaroon ng river. Ibig sabihin, walang imposible po sa ating Diyos. Okay. Sa Romans 4, verse 17, makipagbukas nga po tayo. Ang kaligtasan po ay nagmula lamang sa Diyos. At hindi natin ito may pagmamayabang. According to Romans 4, verse 17, gaya ng susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangako ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayahan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha sa mga bagay na hindi pa nalikha. Okay. Ang ibig sabihin, hindi na natin, wala nang tayong share dito, ano? Pero sa ating spiritual na kalagayan, ito yung isa sa challenge of the impossibilities. Na ang Diyos natin sinasampalatayahan ay bumubuhay ng mga patay. Okay. The God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Ibig sabihin, lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalikha. Anong ibig sabihin nito? Wala pong imposible sa ating Diyos na sinasampalatayahan. Imposible na sa perspective ng tao. Pero kailangan po na laging bukas, laging gising yung pananampalataya natin. Kasi ang kaaway, ang gusto talagang gawin, takpan ang pananampalataya natin. Nang isipin mo, wala ka ng pag-asa. Ang iisipin mo, wala ka ng magagawa. Wala ka ng magagawa. Pero sa atin, alam natin, na kaya kailangan natin kumain ng salita ng Diyos kasi ito na lang po ang bubuhay sa atin. Na ang salita ng Diyos ay talagang maipanla sa atin. Kaya hindi dapat tayo magmatigas. Kung ikaw ay magmamatigas, para kang Negev. Matigas ka, Negev. Negev ka. You are like a dry land. Hindi talaga maitatanim ang salita ng Diyos. Tignan nyo. Hindi lahat ng nakakaiga ng salita ng Diyos ay nakakapamunga. Bakit hindi nakakapamunga? You are Negev. Okay. Ikaw ay napaka-dry. Hindi mo hinahayaan ng Diyos ay bumasag. Talagang dumaloy sa atin the streams, the power of God, the Word of God, the power of the Holy Spirit, the inspiration. Ang tubig dito tulad ng inspirasyon.
Kung hindi dadaloy sa atin ng inspirasyon, paano makukuha ang salita ng Diyos? Di po ba? Ang ating pansalo ay inspirasyon. Tenga na nakakarinig sa salita ng Diyos. Napakahirap kaya yung gusto mong magbasa pero wala kang maintindihan. Gusto mong makinig ng preaching pero wala ka talaga nakukuha. Bingi. Dry. Okay. Alam natin na isa ang kasalanan talaga sa sobrang nagpapadry sa ating kaluluwa. Kaya repentance talaga. Paano nga ba ginisin ng Diyos ang mga 7 churches? Pinaalalahanan, hear, makinig. Na kapag tayo ay nare-review sa salita ng Diyos, sa ating binabasa, sa ating naririnig na preaching, huwag tayong magmatigas. Huwag nang matigasin ang ating puso. Dahil sa pagpapatigas ng ating puso, doon po, hindi tayo napagpapala. Okay. Punta tayo sa Psalms 126:5. Ito na. Those who sow in tears. Sige, pastor, pag-uwi ko, iiyak ako. Tatanim ako ng luha. Hindi po ito literal. Okay. Pero pwede naman talaga umiyak ka sa panalangin. Hindi naman po pinagbabawal yun. Basahin nga po natin. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo na mag-ani na puspos na kagalakan. Okay, pag-uwi ko, magtatanim ako ng aloe vera. Ganon? Hindi po ganon. Kaya nga, we must have the right inspiration, tamang inspirasyon sa salita ng Diyos. Okay. Ang ibig sabihin po dito ng sowing in tears, talagang, alam natin yung pag-ibig, pagluha, talagang masakit yan. Sa ating Panginoon Jesus, ako na natin pinakadakilang example. It's like a grueling process. Ibig sabihin, napakahirap na proseso po ang kanyang pinagdaanan. Kaya kasi introduction kanina, hindi natin pahalagan po ang ating kaligtasan, the salvation we have, kung hindi natin lubos maunawaan ano ang pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Mataglay lang natin ang kaligtasan sa pananampalataya sa Kanya. Okay. Pag sinabi natin sowing in tears with our Lord Jesus, sa mga nakapagbasa na ng Bible, nakuha na natin ano yung mga pinagdaanan niya. Sa kanyang paghahayag, talagang tutulig sa siya. Sino ka? Di ba anak lamang ito ni Jose? Nakasama natin. Hindi siya pinaniniwalaan sa sarili niyang bayan. Kaya nga totoo, ang hirap paniwalaan. Mahirap ang paniwalaan ng sarili mong pamilya. Okay. Kaya nga no prophet. Kaya nga ang technique natin, kung ayaw ka na lang pakinggan, ang turo sa akin ni Pastor Banji, manalangin ka na magpadalang lingkod ng Diyos para mahayagan ang iyong mga mahal sa buhay. Kasi hindi ka nga pinapakinggan eh. Ibig sabihin, you are not the one effective to them. But pray. Ibig sabihin, you still sow in tears in prayer na may gagawin ng Diyos. Kasi hindi pwedeng wala na lang tayong gawin. Dahil matigas na sila, wala na tayong ibang gagawin. Hands off na tayo. Ibang usapan po sa mga mahal natin sa buhay. Okay. Ngayon, sa ating Panginoon Jesus, ano bang nangyari sa Kanya? Sa Kanyang pananalangin sa Lucas 22, verse 44, yung luha, yung pawis niya, pawis na parang tumatagaktak na dugo. Parang dugo na nga eh. Ibig sabihin, sobra yung kanyang pag-iyak, yung hinagpis na taglay ng ating Panginoon kasi alam niya po ang kanyang haharapin. Alam niya ang kanyang dadanasin. Alam na po niya kung ano mapangyayari sa kanya. Lucas 22, verse 44. Sabi po dito, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong kaimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Okay. Pero dito sa 42 sabi, ang panalangin niya sa Ama, Ama, kung lolobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. This is the proof na hindi kalooban ng anak ang magdusa sa krus.
Ikaw ba naman, Marivic? Ikaw ang maikukulong sa kasalanan ng kapatid mo. Tapos tinanggap mo dahil masunurin kang anak. Ang Panginoon Jesus po tinanggap niya. Masunurin siya. Masunurin siya sa Ama. Kaya nga siya ang pinaka-the best example as a Son of God, the only begotten Son of God. Siya po ang number 1 sa pagsunod. Diyos siya, anak siya ng Diyos. Hindi naman kailangan na magdusa siya. Pero dahil sa kalooban ng Ama, na gusto rin niyang maligtas ang sambayanan ito, siya ay nagpakumbaba. He humbled down. At sa pagpapakumbabang iyon, grabe. Isipin mo, magkakas out siya ng demons, sasabihin, kampon siya ni Beelzebul. Nagpapalaya siya sa pangalan ni Beelzebul. And Beelzebul is the prince of demons. Talagang may sa demonyo itong taong to. Ginagano nila ang Panginoon Jesus. Ano ba? Nakaka-relate ba tayo? Sa pag-cast out, sasabihin tayo mga kulto. Okay. Pero hindi po natin nalalampasan ang lahat na napagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Kaya wala tayong iyayabang. Wala tayo. Tama nga yung preaching ni Pastor Raymond kagabi. Hindi natin may pagmamayabang anumang kaya natin gawin. Dahil hindi natin yung magagawa kundi walang pagtulong ng Diyos. Yung pagkasaw doon sa Barangay Dos. Barangay Dos nga ba yun? Hindi naman kami yun eh. Sunod lang kami. Sa totoo lang, sabi ko nga, kay Pastor Raymond, pupuntahan ba natin? Kasi hindi naman namin church member. Puntahan ba natin? Pero ang nakikiusap, isang church member. Pastor, puntahan niyo yung kaklase ko. Dahil kasi pananampalataya yung kaklase niya, okay, sige. Sumunod lang kami sa pangalan ng Jesus in the name Jesus. Lapastangan yung demonyo. Magtulong-tulong pa kayo, wala kayong magagawa. Ay, talagang hindi ko naman hayaan may insulto ang pangalan ng Jesus. Hayaan ba natin mayurakan ang pangalan ng Jesus na nasa atin? At that time, talaga hindi pwedeng ikaw ang manalo. Yung talaga din yung paninindigan mo, hindi pwede. Ang pangalan ng Jesus ang dapat may tag-ay, inilokano. May pabakto, inifugaw. Ano sa Bisaya? To glorify the name Jesus. Alam niyo po ba na sa tuwing tayo sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, ang mapaparangalan ay ang pangalan ng Jesus na nasa atin. Ibig sabihin, all glory is for our God. Okay. Ngayon, ang ating Panginoon Jesus, ano pa mga nangyari sa Kanya? Paano yung nabasa ko? Pinalo-palo siya sa ulo. Okay. Dinuraan. Pinagpustahan. Ano pa? Pero, hindi siya gumanti. Tayo pag pinalo, ganun din. Talagang, ang ganti talaga ng mga tao, no? Pag pinalo ka, paluin mo din. Ganun. Pero ang ating Panginoon, nanahimik lang. Pero may isipin mo, tayong tao, hindi natin yung kayang gawin. Pero tignan mo ang mga lapastaang tao, kunyari, gagawin. So, gagayahin ang nagawa niya. Okay. Kung gusto nilang i-reenact, talagang gawin na nilang buong-buo sana. Yun naman ang gusto kong mangyari. Talagang gusto nilang sundin, ha? Pero hindi kinalulugdan ng Diyos. Palapastangan ng iyon. Jesus took up, sabi sa Isaiah 53, kinuha niya lahat, all our infirmities. He took up all our infirmities. In Isaiah 53 verse 4 to 5, para ikaw ako ay makalaya. Okay. Dito, sa Isaiah 3 verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na Kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. In English, punta tayo sa 4. Okay. Ay, sa 3 muna.
He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Hallelujah. Kaya nga, sa tuwing tayo po ay nagkakasakit, sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga kapigatian, alalahanin po natin na meron na pong nagdusa na. Okay. May nagdusa na. Okay. Hallelujah. Tulungan nga po natin. Na tunay nga ang bawat isa ay patuloy na magising sa katotohanan. Loobin nga po natin na tunay nga na yung iba kasi napapahirapan sa mga sakit. Lumabas ka. Tulungan nga po natin na tunay nga sa iglesyang ito. Taglayin po natin ang interes sa salita ng Diyos. Kasi kung makatutulog ka dito sa harap ko, lumabas ka. Tayo po ay pinagaling ng ating Diyos, pinatawad. Kaya kung hindi po natin tutulungan ang ating sarili na mataglay ang pananampalatayang totoo, sayang ang lahat ng bagay. Ang pinag-uusapan natin, our Lord Jesus, ay sobrang napahirapan. Kinuha niya ang lahat ng sakit para ikaw at ako ay mapagaling. Para ikaw at ako ay taglayin ang kaligtasan. Tapos wawalang hiyain lang ng mga tao. Ang walang interes sa salita ng Diyos talagang tutulugan niya ang salita ng Diyos. Kaya kung ang nananalo sa'yo ay demonyo, matutulog ka talaga. Kasi para kang semento, hindi nakakakuha ng salita ng Diyos. We must have the full interest in the Word of God. Okay. Salamat. Our Lord Jesus Christ, sabi dito, so in tears. Hindi ba't sobrang hirap ang kanyang nagawa? Natunay nga na, kung isipin mo yung sarili mo, hindi mo yun mapagtatagumpayan sa sarili mo lamang na kalooban. Isipin yung kanyang mga napagdaanan. Humihingi siya ng tubig, anong ibinigay sa kanya? Suka. Okay. Tapos habang nandun siya nakapako sa krus, anong nangyari? Sabi nila, kung talagang anak ka ng Diyos, dapat tumawag ka sa iyong ama at ibaba ka dyan. Siya ay hinamak-hamak, inalipusta, dinuraan. Kailangan po natin taglayin ang totoong pagtanggap sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin ito matatanggap with faith, wala pong silbi ang lahat. Sowing in tears, ang ating Panginoon Jesus po ang pinaka-the best example. Kasi hindi ko ipahayag dito sa iglesyang ito na maging emotional tayo. Okay, let us sow in tears, iyak tayong lahat. Hindi po iyon. Sa atin naman, are we willing? Kakayanin ba natin na makipagtiis sa ating Panginoon Jesus? Nasa 2 oras lamang na uupo ka dyan para makinig. Hindi mo pa magawa. Talaga ipapakita mo pang matutulog ka. Ang salita po ng Diyos ay nalalapastangan. And woe to you na hindi ka mapagpapala. Napakahirap po pag ang salita ng Diyos ang ating malapastangan. Nabasa natin kanina, we take the Word of God as the Word from the highest authority.
Ibig sabihin, katumbas ng Diyos ang salita niya. Kaya kung nilalapastangan natin ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang ating nilalapastangan. Kaya hindi natin matanggap ang salita ng Diyos na ito. Talagang kahabag-habag, kahindik-hindik ang ating dadanasin. Why are we bold? Why are we, may dun yung tapang natin na ihayag dahil nga ito ang buhay. Ito ang salita. Okay. Wala naman tayong may pagmamayabang iba eh. But the cross, in Galatians chapter 6 verse 14, that may I not boast, but only the cross na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Siya dahil nga sa ating Panginoon Jesus. Hindi naman talaga yung cross. Pero yung pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. The cross symbolizes all the sacrifices na nagawa niya para ikaw ako ay ngayon magtaglay po ng buhay na nagbumula sa Kanya. In Hebrews 12 verse 2, He endured everything. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintangan na ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. And in Hebrews 2 verse 14 and 15, sinira po niya the power of death. Okay. In 14 and 15, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad niya ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Hallelujah. Kaya nga hindi po tayo takot sa kamatayan. Ang isang totoong mananampalataya, hindi takot sa kamatayan. Tanungin mo nga ang sarili mo, takot kang mamatay? Kasi kung takot ka pang mamatay, hindi pa full ang pagkatanggap mo sa salita ng Diyos. And even in baptism, we undergo baptism, sabi nga, we die with Him, and we have the hope na tayo po ay mabubuhay din muli. Hallelujah! Ganun ang baptismo. Kaya nga, ibig sabihin, we must add more faith. Ibig sabihin, add more the Word of God. Kasi nga, kung hindi natin yung gagawin, talagang mabubuhay tayo sa takot. Isa sa bait ng kaaway ay takot. Okay. Matakot ka. Tignan nyo, pagdating ng pandemic time, pag ikaw ay sinipon inubo, takot na ang lahat. Diba? Anong sobrang nakamatay sa pandemic time? Sobra yung nervyos, pagkatakot. Sino mga talagang casualty? Number 1, yung mga dati nang may sakit. Okay? Kaya nga, ang kalooban ng Diyos sa atin, tapos na niya eh. Ang kalooban niya po sa atin ay mapagaling. Ang kalooban po niya sa atin ay tunay na taglayin natin ang pananampalataya na natapos na niya ang lahat. Kasi kung hindi natin tinatanggap iyon, hindi natin mararanasan. Okay. Ngayon, Jesus already done his duty sa Ama. Sinunod niya ang Ama, alam natin si Filipos chapter 2, 5-11, hanggang sa sukdulan, sinunod niya ang Ama. Ngayon, it is our time to take up our cross and follow Him. This is our time. Ito na yung pagkakataon sa atin to sow in tears. Okay. Gusto kong ipahayag na hindi dahil na Kristiyano ka, masaya na ang lahat. Meron po yung pinapaalam po sa atin na ang pagpili po sa daang totoo, daang tuwid, daan na papuntang langit, it will never be an easy. Maraming luha. We will really sow in tears na sa hirap nating pagdadaanan. Okay. In Matthew 16:24, makipagbukas na po kayo sa akin. Matthew 16:24 and 26.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagdanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Next. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Okay. Tuloy po natin. Punta mo nga sa Mark 8:34. Dagdag ko lang. Mark 8, chapter 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagdanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Number 1 po ang sarili. Number 1 yung sariling kagustuhan. Kasi nga, sa totoo lang, in our enemies, our worst, our pinakamahirap na kaaway ay ang ating sarili. Ang gusto ng sarili mo ngayon, matulog. Tulugan ng preaching. Pero hindi kalooban yun ng Diyos. Kaya accept the rebuke. Hindi po pwede. Natutulugan lamang ang salita ng Diyos. Kalapastanganan talaga yun. Masusumpa ka, sinasabi ko. Kaya repent, humingi ng tawad. Itakwil ang sarili, ibig sabihin, give up. Give up. Yung sarili mong kagustuhan, yung gusto-gusto ng katawan mo ngayon, lalo pag online, tapos nasa bed ka, tulog na. Tapos nakakaantok na yung preaching, tutulog na talaga. Repent. Kasi nga, ang salita ng Diyos, inihahain ng Diyos sa iyo. Tapos tutulugan mo. Anong mararamdaman ng isang chef? Nagluto na napakasarap. Tapos nung ihahain na niya, tulog na yung mga kakain. Okay. Masasaktan, di po ba? Ang Diyos gusto niyang ibigay sa atin pinaka-the best na pagkain para sa kaluluwa. Tapos hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga. Duduraan natin. Sisipain pa natin. Hindi natin bibigyan ng halaga. Magtiis. Kaya nga po hinahabaan natin din ang oras ng preaching para matutunan natin ang pagtitiis. Pero normal sa mga bago, mahirap talaga. Bago ko naman yung pakikinggan. Yan po ba? Napaka-strict na pastora na yan. Kakainis yan, ha? Pero, ganito din po kami na-train. Train in suffering. Kung makikita mo nga lang magko-comment si Pastor Jerry Joy, wala pa kayo sa hirap namin noon. Pero hindi namin yun iningaya pa. Wala pa sa hirap noon na pinagdaanan. Kasi nga, naranasan ng church na walang-wala talaga. Okay. Ang pagkain mo noon, tag-isang stick lang. O di kayo, munggo lang lahat, munggo lang talaga. Kwento nila. Okay. Kasi sabi niya, napakabahalan nyo ngayon, ha? Pero hindi pinahalagahan ng lahat ng mga nakasama natin yung unang taon natin. Okay. Kaya matitira po ang kayang magtiis. Ang kayang itakwil ang kanyang sarili, hindi po yung pababayaan yung sarili. No. Ibig sabihin, you overcome your own emotion, you overcome your own thought. You overcome ang sarili mong katamaran. You overcome ang sarili mong kaantukan. Makapakinig ka lang ng salita ng Diyos, masunod mo lang kalooban ng Diyos. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Sowing in tears, ang ating Diyos, pinasan niya ang krus, tinanggap niya ang lahat ng magsumpa natin para ikaw at ako na tumanggap ngayon sa Kanya, maranasan natin ang kagalakan. Pero bilang nakikipag-isa sa Kanya, andun din naman. Kung gusto talaga natin makipag-isa sa Kanya, ang mga nakikipag-isang tunay sa Kanya, may krus tayong pinapasan. Una ang ating sarili, hindi naman talaga madaling ilapit lang yung sarili natin, tapos powerful na tayo agad, anointed na tayo agad, full of inspiration agad. Hindi po. Maraming pagtsatsaga, maraming pagtitiis iyan. Maraming panalangin ang ibubuno natin. Okay. Para matanggap yung kagalakan na nandun, you will reap with songs of joy. Hindi dahil nagsuot tayo ng tears, iyak din makuha na. No! The principle of God, kung ikaw ay nakipagtiis sa Kanya, the guarantee, the reward is up to eternal. Pero hindi lang eternal ang reward na inaantay natin. We can also experience His blessing here on earth. Amen. Kaya hindi niya kalooban. At
nakakasama? Why don't you repent? Ang mga Israelita, bakit sila napahirapan ng Babylonia? Bakit sila na-capture? Sobrang-sobra na ang kanilang pagsuway. Itinuturo ng katotohanan. Hindi pa rin susunod. In this church, nakakatakot din po na tayo tumatanggap. Tayo pa ang maging lapastangan sa salita niya. We must not take the word of God so lightly. Okay lang yan, magre-repent lang ako. Pero hindi mo alam, kapatid, ang balik sa pamilya mo. Hindi mo alam ang balik sa lahi mo. Na dapat pagpapalain ng Diyos. Pero pahihirapan niya dahil sa pagsuway. Kaya everyone na tumakay sa bawat pamilya ngayon, alam po, tag-iisa tayo eh. Manindigan ka. You must be strong. Hindi dahil malakas ka. You must be strong in the faith. Na ang pinangahawakan mo, hindi naman sarili mong salita. Ang ipagtatanggol natin, what we will testify, it's not our word. The word of God. Kaya protektahan tayo ng Diyos. In Mission in Mindanao, Cagayan de Oro, kung physical ang pinairan ko, bakit ako pupunta? Mag-isa ko. Eh, napapanaginipan pa ni Pastor Raymond na na-aksidente ako. Ang dami niyang panaginip na hindi maganda sa akin. Tarang i-rush na daw sa emergency, mga ganon. Ano pa panaginipan niya. Tapos, that January, alam niyo, sunod-sunod ang plane crash. Ayan na. Nagkapupunta, magpa-plane ka. Negative na yun ang plane. Pero, sabi ko, 2 years. Sabi ko, pinanalangin ko na ito. Bakit ako matatakot? Eh, kung mamatay ako, basta at least nag-mission na namatay. Kaysa namatay ka na sumuway. So, andun yung, sabi ko nga, grabe yung provision ng Diyos. Grabe yung pagtulong ng Diyos na kailangan nyo din may experience talaga. The angels helping you. Kasi nakakatuwa, ang saya-saya. I have one experience talaga na I am so amazed the power of the Holy Spirit, the power of angels, yung isang wake doon sa Mrs. Lau, yung isang in-evangelize namin ni Pastor Raymond na tumanggap. Ngayon, hindi nagpaparamdam, kaya masaya kami doon. And doon din nung nag-preach kami doon, sabi ko, kumilos ang banal na spirito eh. Isipin mo, for the first time, nag-preside si Pastor Raymond dahil hindi siya mag-preach at bayan niya iyon. Kamag-anak niya rin mismo, ang mga harap. Kaya ako, nung nag-preach talaga ako, I am so amazed. Tumigil lahat ng mga tongues, tumigil lahat ng mga, ano yun? Bingo! Walang nag-ingay. Lahat ng mga taong dumarating, lalapit tas gagano'n lang. Lahat talaga hihinto yan. Kaya sabi ko, pero might sila ng mga 30 minutes lang siguro, mga 25. Pero andun yung, ang pinaka-main topic kasi sukdulang biyaya. That if you receive the grace now, kasi gano'n naman talaga kung first time mo, iksian mo lang, pero andun bullseye. Bullseye agad, kasi ang pinaka-ipapakilala mo, Jesus is salvation. The Word is the truth. This is your chance now to accept Jesus. Ganun lang talaga pinaka-simple na ipakilala, kasi yun na lang yung time mo na ipakilala. Grabe. Sabi mo talaga, kahit yung mga pasaway, tumigil. Eh, may pumontra na sa akin bago pa ako mag-preach. May nakipag-debate na sa akin na hindi daw totoo ang mga pinapahayag. Pare-pareho lang daw yan. Ngayon, doon din naman sa mission sa Cagayan de Oro, I am so amazed. Very smooth yung biyahe. Paglalapag ko doon, nararamdaman ko talaga the power of God. Tapos sa isang dumating ako, natatakot sila sa tatay nila kasi hindi ko nga yung tumatanggap. Baka daw palayasin ako sa bahay. Sabi ko, hindi ako takot. Kasi takot din sila doon sa tatay nila, ay sa papa nila. Baka daw palayasin ako. May hotel lang din naman. Ganun, pagpalayasin ako, bahala siya. Sabi ko ganun. Ngayon, hindi naman po. Tinanggap pa rin tayo. Kaya nga, kaya nung bago po ako umalis doon sa tahanan yun, ang kapayapaan ng pagpapalaniwan ko na hindi na dapat na sila ay ma-oppress ng kaaway. Even in the mga dinaanan namin, tuwang-tuwa sila, nakakahabag, na marami ding mananampalataya doon na napakasipag naman, pero wala sa kanila ang working of the Holy Spirit. The family na nilay hands po namin, yung reaction nila, bakit ganun? Now, when you lay hands, para na lang daw mauupos, para mahihimatay na, ganun, ang init! Ganun, yung pakiramdam talaga, ang init. Every time talaga when you lay hands, mainit. Because that's the power of God, hindi mo yung power, yung sarili mo lang. It's not.
is the power of God manifesting in you. Na ikaw ay naging daluyan ng banal na spirito para ma-experience ng tao yun ang healing, the power, even in preaching. Kaya tuwang-tuwa sila. E di nag-invite sila ng isa ulit. Balik ka nga, pastora. Tuwang-tuwa sila, bitin na bitin daw sila. Gusto pa nila ulit, di bumalik kami. Nung pabalik na kami, hapon, that day, sobra na yung atake sa akin. Sabi ko, kailangan ko na munang magkulong saglit, mag-cast out ako sa sobra na yung manifestation. Yun pala, even in that house, nag-aaway-away na sila. Inatake ng high blood yung tatay. Yung anak, sinakit. Lahat na. Sabi ko talaga, because God is the God that do the miracles in every family. Na alam ng demonyo yun, baka balik na naman yun. Kaya nag-manifest na ang mga demons. Kasi kung wala din ko kontra, hindi rin tayo maniniwala ng success ang ating mission. Okay? Kaya nga, pagbalik naman, sabi ko, humanap pa rin ang family na iyon. And may mga confession sila. And let us pray for their confession. Na tunay nga na, tunay na tanggapin nila ang katotohanan. Because they are asking for healing. May inilalapit sila sa atin na cancer. So sabi ko, that person na may cancer, kailangan niyong marinig ang salita ng Diyos. Ano po bang inihayag natin doon? Ang salita ng Diyos ang nagpapagaling. In Psalms 127 verse 10, the Word, ang salita ng Diyos na ating tinatanggap, siya po ang magpapagaling sa atin. Kaya nga napakahirap. Excuse me. Mananalangin tayo ng healing, pero hindi natin ipapaliwanag ang prinsipyo ng healing. Hindi po pwede iyon. Kailangan natin maipakilala sa kanila, ito ang prinsipyo ng Diyos, ang healing. We must have the Word, the truth, ang katotohanan. Yung iba talagang pinupuntahan. Nagpaalala lang. Kasi paniwala sila doon. Pinapaniwalaan nila yun. Kaya, the challenge for us, sabi nga sa panalangin din ni Sister Yol, increase. Increase in inspiration. Level up. Level up. Kasi nga, kung yung mga yun nagpapagaling, bakit tayo, nataglay natin, nagsasabi tayo, taglay natin ang katotohanan, hindi tayo makapagpagaling kaysa sa sarili natin? Huwag lang naman. Kaya in-explain ko din, sabi nila, ay, yung pastora ata, yun ay leader. Sabi ko, in-explain ko, hindi po ako yung nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapagaling na sinasampalatayahan ko. Nakakabag ang mga churches na hindi dumadaloy at hindi kumikilos ang banal na spirito. Bakit? Kabilin-bilin na ng ating Panginoon Jesus, do not leave Jerusalem. Huwag mong iiwan ang Jerusalem na hindi mo natatanggap ang banal na spirito. Kasi nga, ang banal na spirito, ang siyang patuloy po na magpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Ganito yan. Ang banal na spirito ay parang tren. Ang salita ng Diyos, yun yung riles na dadaanan niya. Paano aarangkada ang banal na spirito nung wala kang salita ng Diyos? Kaya napakalaga sa atin na hindi mawala sa atin ang salita ng Diyos. We must meditate the Word of God daily. 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 Kaya rebuke sa atin yun. Okay. Rebuke sa atin yun. Tinanggap na, na-receive mo ang Holy Spirit. The question now, are you filled with the Holy Spirit? Do you have the fullness of the Holy Spirit? Alam niyo po ba na hindi garanti ang Holy Spirit na ligtas ka? Natatakad ka nga ng Panginoon Jesus. But if you quench the Holy Spirit, kung patuloy mong pasasaktan ng banal na Espiritu dahil sa blatantly, deliberately na magkakasala mo, alam mo naman na hindi ka looban ng Diyos, pero gagawin mo pa rin. Tapos irarasan mo, magre-repent na lang po ako mamaya. Magre-repent mo na lang ako bukas. Hindi mo alam ang epekto sa banal na spirito. Yun yung question ko kay Pastor Banji kahapon. Pastor Banji, how about isa na nakatanggap ng banal na spirito, filled with the Holy Spirit, but dumating ang time, talagang deliberate sinning, at talagang naging anti-Christ na. Kailan talaga yung pag-alis ng banal na spirito sa tao yun? Kasi nga, ang alam ko, ang Holy Spirit doesn't dwell. Pero dahil nga sa prinsipyo that the Holy Spirit will never leave you, it's like maging doormat. Para ka nakatanggap ng kotse, lumot-lumot na, alik-alikabok na.
Kasi hindi mo ginagamit. You receive the Holy Spirit, I receive the Holy Spirit. What is stopping you to perform signs and wonders? Pero, the more you do for God, the more anointing you will have. Pero habang tinatamad kang trumabaho para sa Diyos, wala talaga, hindi kikilos. Saan mo gagamitin ang banal na Espiritu? Saan mo gagamitin ang power kung sa sarili mo lang? Kaya trumabaho tayo. Ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. Our foundation is in the truth. Our foundation is in the truth. Tayo ay nasa katotohanan. Kine-claim natin na nasa katotohanan tayo. Anong ginagawa natin? Mapasaktan ka lang ng kamag-anak mong unbeliever? Ayaw mo na? Magsasalita sila ng hindi maganda? Ayaw mo na? Akala ko talaga, kukontrahin talaga ako ni Daddy Albert eh. Niloloko-loko ko. Sa dami ng ampon niya, niloloko ko minsan. Ang dami mo palang ampon. Pwede tayo magtayo ng church. Hindi siya nakaimik. Akala mo, sasagot siya na hindi maganda. Biniro ko siya kasi nakikita ko, ang dami niyang bisita. Maraming bisita. Ang dami nilang, Mommy, Daddy. Sabi ko, Sister Aloha, manalangin ka. Mabago lahat yan, isang church na agad yan. Sabi ko, tapos mga professional pa lahat mga yan. Sabi ko, ay talaga, meron na. Sabi ko, kailangan lang talagang, pero hindi tayo basta-basta, kailangan natin bunuin sa panalangin. Na kung kalooban ng Diyos, sabi ni Sister Ashley, maging kalaban mo si ganito. Maging kalaban mo si pastor na ganito. Sabi ko, ay, hindi ko yung problema. Kasi nga, the problem. Sabi nga ni Sister Ashley, although may pinupuntahan siyang church doon, paghapon kasi ang worship nila na, 5. Minsan, gusto na niyang agawin yung mic para siya na yung mag-preach. Bakit? Hindi talaga tama yung maririnig mo. May mag-preach, ang ituturo Republic Act. When we preach, kayo po, na hinahanda namin ngayon, tandaan natin na kapag tayo maghahayag, magbibigay tayo ng buhay. Na hindi tayo pwede umalis sa pulpit, na talagang hindi kumilos ang banal na Espiritu, na ginamit ka. Hindi ikaw ang nagsasalita. Hindi ikaw ang nag-isip niyan. Pero the Holy Spirit is giving you what to say. At kung paano mo ito sasabihin. Kailangan natin lawawakan ang ating perspective. Napakadaming nag-aantay. Kung matigas ang lugar na ito, maraming lugar na nag-aantay sa atin. Kaya manalangin din talagang taga-Aurora. Manalangin din naman tayo na hindi mawalan dito. Madagdagan. We have to bear fruit. Very challenging yung tema natin for this year. Bear fruit. Mamumunga tayo. Kaya nga, we will sow in tears. Kasama ko ba kayo? Sa pananalangin, Ama, habagan mo kami. Dagdagan mo naman ang bilang namin na kaya makipagtiis, kayang tanggapin ang katotohanan. Alam natin yung prinsipyo ng pagtatanim, ang hirap tamnan ng matigas. Tama? Technique in evangelism, unahin po natin ang mga matatabang lupa. Mahirap din talaga yung mga mabato. Marami nang dumaan dito ng mabato. Ang saya-saya nila, natanggap nila ang truth. Okay, na-experience ang casting out. Dumaan lang konting problema, wala na. Parang bula. May mga matitinik. Nasilaw sa yaman ng mundo. Matitinik. Nasilaw sa problema. Ay, hindi naman silaw. Nagkaroon ng sobrang hindi naman, ng mga tinik, yung bigat nila, kahirapan, gano'n na maraming hindrances. Tapos, wala na. Na-choke na yung word, mas mataas na ang tinik. Kailangan natin maging pure soul, good soil, para po mamunga ang salita ng Diyos sa atin. Okay. Si Job nga na matuwid, niloob ng Diyos. Maranasan niyang hirap pero never niyang sinumpa ang Diyos. Basahin niyo ang Job, chapter 42. God restored all of Job. Kaya nga, there is restoration. Sa Psalms 126,
umiiyak ang mga Israelita for restoration. And this is our cry, that in this province, in this place of Aurora, that there be restoration. Isang question sa amin, noon ko pa narinig ito. Pastor Raymond kasi, very open siya na nagsasabi na gusto niya talaga na mag-minister sa Aurora. Noon pa man, way back 2018 na, ang question sa amin, dahil nga may pastor na rin na galing dito, tapos umalis talaga, pinaalis siya. Bakit ba kayo mag-Aurora? Tinanggihan na nila ang truth. Alam ko na mahirap talaga dito. Kasi, na-introduce na dito ang name Jesus, but hindi talaga. Pero ang paninindigan ni Pastor Raymond, kaya nga i-ready. Redeeming. Nasa ating bilang ngayon, makita nila ang kaibahan. Makita man lang nila ang kaibahan na tayo ay nasa katotohanan at nasa atin ang ating Panginoon Jesus. Yeah, we must be careful kasi nananalamin sila. Tumitingin sila palagi sa atin. Sa totoo lang, nagbabantay lang sila ng kapupulahan natin. Pero hindi ko naman sinasabi maging perfect na tayo kasi may mga times that we can become weak. Kaya nga, let us sow more in tears, no? Okay, darating ang pagkakataong iyan. Pero alam mo, nang aasahan mo ay ang Diyos to restore you. Katulad nga sa Psalms 51, ang panalangin ni David, restore me the joy of my salvation. Huwag nawa mawala sa atin yung kagalakan natin nung una natin natanggap ang ating Panginoon Jesus. Huwag nawa mawala sa atin yung kagalakan na tunay nga tayo po, ipinaranas sa atin ng Diyos ang kagalingan. Remember how God, kung paano ang Diyos ay pinagpapalang bawat isa. To sow in tears is to obey like Jesus. Ang pagsusuko in tears ay pagsunod katulad po ng ating Panginoon Jesus. Kaya na ba natin? Kaya na ba natin sundin? Pero konting hirap lang. Kaya ngayon challenge ko, uupo ka lang dyan ng 2 oras, di mo pa magawa. Tutulugan pa ako. Hindi ako tinutulugan niyo ang salita ng Diyos. Wala naman sana na miyembro iglesyang ito natutulog-tulog sa salita ng Diyos. Because we know the sanctity of the Word. We know the power of the Word. Katumbas ng Diyos ang salita niya. Kaya the more you absorb the Word of God, the more you will become powerful. Tinatanggap mo Kaya mararanasan mo. Okay. Pero tignan mo sa mga nagre-reject. Kahit gusto mo lang ipanalangin. Nahirap. Kaya ang technique ko talaga bago ako mag-pray sa may sakit, tuturuan ko muna. Psalms 103 verse 3. Psalms 127 verse 10. Na hindi tayo nagpapagaling. Repent. Okay. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Sa Isaiah 53. Excuse me. Na kinuha na lahat ng ating Panginoon Jesus upang ako at ikaw ay mapagaling. Now, kung tatanggapin mo ito bilang salita ng Diyos, mararanasan mo. Kasi natanggap na natin ang salita niya. Kaya, our access to God is faith. Alam niyo, yun yung currency. Na our faith must be on the level na nandun sa katuwiran niya. Doon natin mararanasan fully the Word of God. Doon natin may experience fully the Word of God. Okay. In baptism, di ba nga ipinaliwanag sa atin, handa ka na ba talagang mamatay at mabuhay para sa Diyos? Tapos ngayon, takot ka pa palang mamatay. Naka pa. Kailangan natin magkaroon ng mindset na gusto lang natin mabuhay pa. Dahil gusto na pa natin magpagamit sa Diyos. Kasi kung gano'n na yung mindset mo, matutuwa na talaga ang Diyos. Ibibigay niya kung anong kailangan mo para magamit ka niya. The testimony na katulad nga sa John chapter 12:24 na unless a kernel die, magpo-fall talaga. Hindi makakapamunga. Kaya alam niyo yung prinsipyo na
kailangan mamatay. Mamatay yung mga sobrang nating fleshly desire. Para ang mabuhay sa atin, mas talaga is the Spirit in us. May proseso po na talagang pagtapyas masakit. Huwag kayong mag-alala, pareho tayo nagdaan sa pagtatapyas ng Diyos, pagtutuwid. Kasi marami talagang tatapyasin sa atin. Kasi nga, the challenge is to become noble. Kaya pag pinapanood ko yung mga noble talaga, mga noble men, iba talaga sila tumindig. Iba sila maglakad. Alam mo yung finesse. Inirespeto mo talaga. Lakad pa lang, salita pa lang. Actually, galit na, pero naiinis na, pero malumanay pa rin. Wala pa sa akin. Bakit yan? Tama po ba? Ang dami pa nating bubulungin. Yung pangalan ng GC natin, noble saints. Sana ma-realize natin talaga we must become noble. We must strive to become noble. We must strive to become noble kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, the challenge for us na irerespeto pa rin tayo kahit ng mga unbeliever. Dahil tayo po ay lingkod ng Diyos. Na, ang sakit kaya mapakinggan na, sabi ng isang tao, alam mo na yung pinsan kong pastor pa man din yun. Ganun ang ginawa. Alam mo yung masakit sa tenga na, we must set the bar high ng mga lingkod ng Diyos na ito ang lingkod ng Diyos na totoo. Okay? Kasi marami na po ang sumisira. Sumisira talaga sa gospel dahil nga sa kanilang mga ligong gawain. O marami sa Mindanao. Marami. Maraming mga kalikuan, mga gawain ng mga pastor na hindi tama. Kaya nga, we must set the bar high. Okay. Let us become noble. Ang pag-asa po natin ay tunay nga makasama po sa muling pagkabuhay. Sa Psalms 126, those who sow with tears will reap with songs of joy. Kagalakan po. Alam niyo yung kagalakan ito, kagalakan hindi lamang sa buhay nito, kundi sa buhay na magpawalang hanggan. Isang patotoo, yung 5 days po na mission sa Cagayan de Oro, alam niyo po bang 5 days din po na wala akong sahod? Then I prayed, simple lang, Father God, kailangan ko, pauwiin mo na yung VIP. Kailangan ko ng extra income. Next week, agad, meron agad. 5 nights din. Talagang balik, sobra pa. Doon ako sobrang nagagala na sabi ko, kung may trinatrabaho ka talaga para sa gawain ng Diyos, alangan naman, napababayaan ka niya. Kaya yung challenge ko dito sa isa, trumabaho ka pa. Kasi nakikita ko iba yung pabor kay Bishop Banji, iba yung pabor din kay Pastor Arsenio. Wala pa po ako sa level ng pabor na iyon. Wala pa sa level ng pabor na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya magtiis. Hindi yung kasama lang kita, kasama lang sa atin, sa saya-saya. Pero hindi kayang makipagtiis. Kaya marami talagang hindi nakakapagtiis. Kaya ang tinuturo natin, magtiis. May gustong pumartner sa atin. Sabi namin ni Pastor Raymond, totoo ba? Handa ka na. Handa ka na masabi ang punto ka. Handa na po. Magsisimula na po mama yung Bible study nila. Ipag-pray po natin. Kasi nga, kasama doon is their whole church will be blessed with the truth. Kaya I am praying so much na they will be really open. Kasi ang kailangan sa mga may taglay ng dating katuruan, kailangan kasi maging new wineskin. Yun yung kailangan doon. New wineskin. Hindi talaga. Hindi pwede magsama yung dati, old wine, tapos yung new wine. Sasabog. Kailangan talaga they will humble down to be a new wineskin. Maging bago yung tapayan. Talagang, there is a process of unlearning. Ibig sabihin, kaya nga yung mga pangit natin natutunan, nung mga bata pa tayo, mga pangit natin, mga ugaling na adopt, there must be process of us, ma-unlearn natin mga yon for us to become new wineskin, maging puro ulit. Paano matatanggap ng mga ibang
mga ibang sekta, the truth in the Bible, only when they become a new wineskin. Kaya yun yung ipanalangin natin, let them become a new wineskin. Ang hirap talaga ipasok ang salita ng Diyos kung eto kataas ang kanilang pangatuwiran. Hindi talaga, sasabog. Kaya talaga, sumasabog. Okay. Sa last verse, ay 5. Okay. Psalms 126 verse 5. Those who sow in tears will reap with songs of joy. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo mag-ani ng puspos ng kagalakan. 6. Next po. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay ang awit na may galak dalay ani pagbalik. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Kaya ang dala-dala po namin ni Sister Ashley pagbalik is the testimony na hindi po iisang nag-mission doon. You are with us. Those who prayed with us, those who shared. It is our mission. And we bring forth the testimony na tunay nga na marami pang naghahanap ng katotohanan. Marami pa talaga hindi pa nakakaranas the power of healing. Ang alam lang nila, power ng healing ng albularyo. Ang alam lang nilang healing is a doctor. Hindi pa nila nakikilala na ang Panginoon Jesus is the healer. Kaya we must increase. Hindi pwedeng mawala sa atin the ministry of healing. Kaya we must pray. Paano ka makakapag-cast out ka talaga na hindi ka nananalangin? Paano ka magkakaroon ng anointing to heal the sick na hindi ka talaga nananalangin? Kaya nga, sow in tears, sow in tears. Mararanasan mo ang tunay na kagalakan pag ikaw ay nakikipagtrabaho sa Diyos. Mapagod ka na sa mundong ito. Anong mapapala mo? Pambayad lang talaga ng kakainin mo ng utang, tapos tatayin na lang, tapos wala na. Pero ipagtrabaho mong oras, panahon, buhay mo para sa Diyos. Iba ang ibalik na ibibigay sa iyo. Kaya nga, alam naman that God will not reward His servants. Alam naman na pababayaan niya yung mga lingkod niyang totoo nakikipagtiis sa Kanya. And that is the challenge. Handa ba tayo makipagtiis? Dala-dala. Saan man tayo pupunta, ang dala-dala natin ay binhi. The truth in us. At ang ibabalik natin, mga testimonies. Patotoo. Ang tunay nga, ang Diyos sa atin ay buhay at kumikilos. Hindi naman lahat kailangan humayo. Napakalapit ng ating Jerusalem. Napakaliking sampal. Punta tayo ng Amerika, hindi mo pa nahayagan ng sarili mong Jerusalem. Hindi yun ang prinsipyo ng Diyos. Begin in Jerusalem. I challenge you. In Samaria. Kaya nakita natin, di ba, nahati ang kingdom. Samaria belongs to the northern kingdom. Kaya nga parang naging kaaway ng bayan, ng Hudyo ang Samaria. Kasi nga naging northern. May pagkahati talaga. Kaya naging kaaway yung nasa taas. Minsan nagko-connect sila, pero hindi pa rin. Okay? Ang idadala po natin ay tunay nga na katotohanan. Kaya nga, makipagtiis lang po. Na manalangin po tayo, kailangan natin puspusan talaga yung pananalangin natin. Kasi kahit anong aya natin, kung hindi hihimukin ng Diyos ang mga tao na sumama sa atin, kung hindi bubuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan para tanggapin ang katotohanan, anong magagawa natin? Tayo ba ang magliligtas? Hindi po. Pero tayo ang gagamitin ng Diyos para maghayag sa kanila. Tayo ngayon ang pinapaalalahanan ng Diyos that we must pray, we must depend on the truth. At maranasan natin tunay ang katotohanan. Makita sa atin ang pagbabago. Noong dati, mali talagang tapas ng bunganga natin, mabawas-bawasan, let us become noble. Hindi lahat ng naisip mo ay tama. Hindi lahat ng naisip mo ay kailangan mong sabihin. Learn to listen to the voice of the Holy Spirit. When to say and how to say it. Kailan mo sasabihin at kailan mo gagawin. Listen, be sensitive of the Holy Spirit. Paano natatakpan ng sensitivity? Because of sin. Because of unrighteousness.
But we must uphold the righteousness of God. Katunay nga, kailangan natin irespeto ng pinakamataas ang salita niya. Yung mga Israelitang ito, sobra yung pananabik, paabalik na sila sa kanilang bayan. Okay. Kaya ito yung panalangin talaga yung restore to us the fortunes of Jacob. Kasi nasa kanilang yaman, nasa kanilang pagpapala, pero nawala. Bakit? Dahil sa sobrang pagsuway. Maraming salinlahing sumuway. Karamihan dito, first generation. Kaya iba talaga yung balik ng mga sumpa. But we must stand in faith. Na tayo ngayon, na kinakahabagan ng Diyos, maging daluyan po ng pagpapala. In Matthew 5 verse 12, great is the reward of the blessed one. Last week, ang turo po sa atin ni Pastor Raymond, the blessed ones is in the beatitude. The true blessed one, ano ba ang blessed one talagang tinutukoy ng Diyos? Hindi sa material lang nakikita. But the blessed one that you have, the word of eternal life, it is everything. It is everything in our life. Kaya nga po, huwag po naman natin lapastangan ng salita ng Diyos. Pahalagaan natin ito dahil kayo na nga lang yung kinakabagan. Okay. Kaya sa pagkakataon ito, tayo nga po lumapit sa panalangin. Sama-sama po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa amin, ito na yung magpakumbaba. Let us repent sincerely to God. Alam po natin, na katulad nga ng mga Israelita, may mga nagawa na tayong kasalanan. Ang Diyos nagpapatawad. Pero ang Diyos po ay nagdidisiplina. Ang nais po ng Diyos sa atin ngayon, tunay nga tayong kahabagan. At tunay nga natin maranasan ang tunay na kagalakan. Let us repent sincerely and pray that God will do something in our family. God will do something in our place. In this country, ang bansa po natin. Tayo po ay manalangin. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos Ama, at tunay nga dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na pinagmulan ng aming kaligtasan, the God of our salvation. Ama, salamat sa salita mong pahati, pagpapaalala sa amin, na tunay nga, O Diyos, Ama, panumbalikin mo nga ang aming kagalakan. Restore to us, Father God, our joy, our love, Father God. Ama, patawarin mo kami. Ama, sa mga taon, pagkakataon. O Diyos, tunay nga na hindi namin sunod ang iyong kalooban. Ama, patawarin mo kami, O Diyos, Father God. Ama, sa mga sarili namin pangkatwiran. Ama, patawarin mo kami, O Diyos, Ama, Father God, sa mga nagawa namin, O Diyos, Ama, ng kalapastanganan. Ama, hinadalangin ko, O Diyos, Ama, ng bawat miyembro ng iglesia ito ay patuloy nga na mapadalahanan. Natunay nga, O Diyos, Father God, ang salita mong siya may pahayag. Ama, hinadalangin ko, O Diyos, Ama, magkaroon kami ng pinakamataas ng pagrespeto sa iyong salita, O Diyos, Father God. I pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. Have mercy, Father God. Have mercy, Father. Ama, tulungan mo kami, O Diyos, na tunay nga, Ama, we will not take your word in vain, but tunay nga, O Diyos, Ama, iparanas mo sa amin, Ama. Restore us. Restore, Aurora. Father God, redeem, Aurora, O Diyos, Ama. Redeem ka kay Dor. Redeem, O Diyos, Ama, Pampanga. Suga, O Isabel. Father God, redeem our country, O Diyos, Ama. Tulungan mo kami, O Diyos, Father God. Patutunan nga ng pananampalataya namin tinaglayo, tunay nga pananampalataya, O Diyos, na handang magtiis. Ama, tulungan mo, patibayin mo pa ang bawat miyembro ng iglesia ito. Ama, tulungan mo kami sa Ama, magtanim. At tunay nga, O Diyos, Ama, kung gusto namin umating totoo sa taong ito, kailangan namin magtanim. Father God, open the eyes, open the ears, Father God, of our relatives. Ama, mga mahal namin sa buhay. Ama, tulungan mo kami. O Diyos, Ama, tulungan mo kami, Father God. Restore our joy. Restore, Father God, Jesus, Ama,
Ama, salamat o Diyos, Ama, sa pagpapatawad. Ama, salamat sa pagpapaalala sa iyong salita. Thank you, Father God. Ito ang aming dalangin. Dumedepende, O Diyos, Ama. Father God, patuloy nga, O Diyos, iparanas mo sa bawat miyembro ng iglesia ito. Father God, signs and wonders na pahatid sa iyong salita. Natunay nga, O Diyos, Ama, sa katotohanan naming taglay. Ang may paranas mo, O Diyos, Ama, ang kapangyarihan ng iyong pangalan. Father God, according to Mark 16:16-18, natunay nga, O Diyos, Ama, ang bawat isang mananampalataya will do, O Diyos, Ama, accompany us with signs and wonders in your name. Signs and wonders in your word, Father God. Natunay nga ang pananampalataya namin, O Diyos, Ama, ay hindi salita lamang, but with power, Father God. Help us, O Diyos, Ama, to remain in the truth. At patuloy nga, O Diyos, Ama, pamungahin mo. Father God, na kami ngayon magtanim, sisimulan namin magtanim, O Diyos, Ama. Father God, and we are expecting to bear fruit. Father God, help us bear fruit. In Jesus' name. Father God, bless this church. Bless all the church members, Father God, Ama. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, Father God, Ama, na hindi mapanghinaan ang loob ang Diyos, O Diyos. Patuloy nga, Ama, na mga palalahanan at tuloy nga tumibay, O Diyos, ang pananampalataya. Ito ang aming panalangin, dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalan Jesus. Amen. Isang paalala po, napaalalahanan din po talaga ako na ang ating tema ay let us bear fruit in Jesus' name. Eh, paano nga tayo magbe-bear fruit kung hindi tayo magtatanim? Kaya, alam ko marami tayong gustong ilapit ng kamag-anak, matitigas, sila ay parang Negev. Let us sow in tears. Iyak mo. Hindi lang yung luha na kailangan ganun lang, but the sincerity na makita ng Diyos, gusto mo talaga silang ilapit sa katotohanan. Kasi totoo talaga. Kung hindi nila tatanggapin ang katotohanan, alam natin ang kanilang patutunguhan. Hindi tayo, wala tayo sa kalabulabutin pa natin to, hindi eh. Alam natin talaga ang patutunguhan at magi sa atin, warning for us. Kung hindi na mapananatili the fullness of the Holy Spirit in us, mananatili tayo sa kasalanan, ma-exile. Like the Israelites. Kaya, yung time kasi ng exile nila, nawalan sila ng protection ng Diyos. Naiintindihan natin, if we blatantly sin, deliberately sin, mawawala din ang protection ng Diyos sa atin. Kaya let us not do that way. Hallelujah, tinatawag ko po si Pastor Raymond for the benediction. Hallelujah. Tunay nga po na tayo po ay napagpala muli sa mga salitang napakinggan natin sa araw nito. That every time we sow with tears, ibig sabihin po yung mga gaya natin na yung pag-release po natin sa iglesia ito na dinadala, we are bearing the truth, pinapahindigan, pinapahayag, handaan po natin mga hindi naman literal luha. Talaga, alam niyo po yung sakit ng loob natin na we have been rejected, we have been persecuted. Pero, despite of that, sabi nga, we will reap with songs of joy by continuously gaining the favor of God in us. Hallelujah. Dara sa Bible na halagin mo ko. Amen. Ang kagandahan loob ng Panginoon Jesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw, ngayon at pagpakailanman, at sa pamumunan ng Banal na Espiritu, ay niyahayag ko maranasan nawa ng lahat na nagpag-isa sa Iglesia nito, tumatrabaho sa lahat ng mga nagpag-isa sa katotohanan na aming dinadala sa kabila man ng mga pag-is and even for the persecutions, those who still carrying this seed and bearing this seed and sowing this seed to every place where we are. Maranasan nawa that we will reap the songs of joy in the name of Jesus. Ngayon at upakailanman. Amen and amen. Praise God.
So let us thank the Lord for His goodness once again. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Did I take my sin and my shame? You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna